GMA Super Radio DZBB Balitang Tama, Balitang Totoo. Oras 3 minuto makalipas ang alas 3. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Magalala. Markado! Mga kapuso, magandang umaga. Ngayon po'y Biyernes, May 1, 2026. Tara na't markahan ang mga balitang dapat yung malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Magalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin, ilang kalsada sa lungsod ng Maynila isasara ngayong araw kasabay ng araw ng paggawa. Ayon kay Police Major Mark Dave Apostol, Chief ng MPD Traffic Enforcement Unit, ito ay para bigyang daan ang mga rally na nakatakda sa Labor Day. Kabilang sa isasarang bahagi ng Mendiola, bahagi ng Legarda, ang kalye sa Liwasang Bonifacio, kabilang ang Ayala Bridge. Ayon kay Police Major Apostol, magpapatupad naman ng rerouting scheme sa lungsod kasunod ng pagsasara ng mga nasabing kalsada. Markado! Bilang ng mga manggagawang makikisa sa marcha ng koalisyon laban ng manggagawa ngayong Labor Day, inaasang aabot sa 20,000. Sa koalisyon na binubuo ng mahigit 11 labor groups, igigit nila ang malaki ang pagbabago sa panuntunan ng sahod at enerhiya ng bansa. Iginit ng mga lider na manggagawa na lumiit na ang halaga ng minimum wage habang tumaas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Kabilang din sa mga panawagan ng grupo ang libreng sakay at loan moratorium, ayuda para sa mga pinakamahirap na pamilya, pagbasura sa old regulation law, pagkontrol sa presyo ng mga pangunahing bilihin at pagpasa ng national minimum wage. Markado! Alliance of Concerned Teachers nagsumite ng petisyon sa Malacanang kaugnay ng dagdag sahod. Sa kanilang pambansang petisyon, hiniling nila ang 50,000 pisong teacher entry-level salary at 36,000 pisong support personnel basic pay. Nakapaloob din sa petisyon ang panawagang gawing 36,000 pesos ang basic pay para sa salary grade 1 employees at 1,200 pesos na national minimum wage para sa lahat ng manggagawa. Kitang grupo matagal ng panahon na silang nagtitiis at pinapasa ng mga problema at krisis sa edukasyon na mababa ang sweldo, baon sa utang, siksikan na classroom at patong-patong na trabaho para lamang maipagpatuloy ang pagtuturo. Markado! Quezon City Police District magpapakalat ng sapat na bilang sa mga lugar na pagdaraunan ng mga pagkilos ngayong araw ng paggawa. Ayon kay QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glan Silvio, nakantabay din ng District Correctionary Standby Support Force upang agad makaresponde sakaling kailanganin ng karagdagang puwersa. Bilang bahagi pa ng paghanda, inilagay na ng QCPD sa full alert status na maging epektibo hanggang 12:01 ng hating gabi ng May 2, 2026. Paalala naman ng QCPD sa publiko, agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad o insidente sa pamamagitan ng E91 o QC Helpline 122 sa pinakamalapit na pulis na makikita sa lugar. Markado! PNP masusing magmamatsyag naman sa mga kaganapan ngayong Labor Day. At kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kasama sa kanilang mamanmanan ay kung may sasamang mga retiradong opisyal sa mga pagkilos ngayong araw. Una nang naging issue ang ilang retired military officials matapos ang umunay panawagang pagpapatalsik laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa ngayon sinabi ni Tuanyo na wala pa naman silang namomonitor na may pagkilos mula sa ilang sinasabing retired military officials. Markado! US Embassy naglabas naman ng advisory para sa kanilang mga mamamayan dito sa Metro Manila kasabay ng araw ng paggawa. Batay sa inalabas na demonstration alert ng US Embassy, pinaalalahanan ng embahada ang mga US citizen na umiwas sa mga lugar na may demonstrasyon. Pinayon din nila ang mga mamamayan na mag-ingat sa bisinidad na may mga malalaking pagtitipon na may potensyal na mauwi sa karahasan. Inabisuan din nila ang mga mamamayan nila na sumunod sa local media at government sources kaugnay sa mga kaganapan sa mga public demonstrations, kabilang ang mga posibleng disruption sa traffic o public services. Markado! Dating broadcaster naman na si Jason sa inaresto ng NBI. Inaresto
at pinusasan kagabi para dalhin sa tanggapan ng NBI si Sonsa kaugnay na kinakaharap niyang kasong unlawful publication. Ipinalabas ang warrant of arrest ng Pasay City Regional Trial Court para sa kasong nag-ugat sa umano'y pagpapakalat ni Sonsa ng mga peking medical record ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, non-bailable o walang piyansa ang kaso laban kay Sonsa. Markado! Kampo naman ng dating broadcaster na si Jay Sonsa pumalag sa isinampang kaso ng NBI. Ayon sa abogadong si Atty. Mark Tolentino, inaasahan na nila kasi ang warrant para sa kasong cyber libel na may piyansa at hindi para sa unlawful publication. Question din nila ang pagsasampa ng kaso ng NBI na anala hindi naman direktang biktima ng kontrobersyal na publication bagamat may kapangyarihan silang mag-imbestiga. Paglinaw naman ni Tolentino, voluntaryong sumuko ang kanyang kliyente para harapin ang mga kaso at wala itong intensyon na magtago. Markado! Alam nyo talaga dapat ingat-ingat tayo doon sa mga sinishare sa pinapakalat na impormasyon sa social media lalo kung hindi talaga beripikado. Nako, pwede talaga kayong masampahan niya ng kaso. Diba? Presyo naman ng diesel at gasolina posibleng tumaas na naman sa susunod na linggo. Palawanag ng oil industry source, tumaas na ang presyo sa world market dahil sa epekto sa supply ng patuloy na pagsasara ng Strait of Hormuz, lumalalang tensyon sa Middle East at bumababang US crude inventory. Kung pagbabatayan umano ang bentahan sa Main of Platts Singapore sa nakalipas na 3 araw, mahigit 4 na piso ang posibleng itaas ang presyo kada litro ng diesel at mahigit 3 piso naman sa gasolina. Markado! Sa ibang mga balita, inflation rate ngayong buwan ng Abril posibleng umabot sa 5.6% hanggang 6.4%. Mataas ito ha. Ito ang pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa harap ng nakambang pagtaas muli ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sinabi ng BSP na tumindi ang pagtaas ng inflation dahil sa pagmamahal ng presyo ng mga bilihin kasama ng bigas, isda at karne na nadagdagan pa ng pagmahal ng singil sa kuryente at paghina ng halaga ng piso. Markado! Purchasing power ng piso lalo pang lumagapak. Ayon kay Amihan Mabalay, spokesperson ng consumer group na Suki Network, bagaman nagkaroon ng pansamantalang pagtigil ng pagtaas ng presyo ng langis. Wala pa rin anyang katiyakan kung hanggang kailan ito mangyari lalo't may nakaamba na namang oil price hike sa susunod na linggo. Hindi naman anya tumaas ang sweldo ng manggagawa at hindi rin tuloy-tuloy ang pamamahagi ng gobyerno ng ayuda sa mga sektor na matinding naapektuhan ng pagsirit ng presyo ng langis. Markado! Samantala mga magsasaka at mangingisda sa Calapan Oriental Mindoro tumanggap ng cash aid sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFP. Ayon kay Before National Director Eliezer Salilig, batid ang pamahalaan ng mabigat na epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Lahat ng sektor ay natamaan lalo na ang sektor ng agrikultura at pangisdaan na pangunahing pinagkukunan ng mga pagkain at materyales. Sa ilalim ng PAFP, ang bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 2,325 pesos na ayuda. Markado! Dagdag na ayuda naman sa mga barangay nakadepende sa kalalabasan ng pinaglaan ng pondo. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ng pangunahan niyang pamamahagi ng 200,000 pisong tulong pinansyal sa mahigit 4,000 barangay sa Eastern Visayas. Sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng administrasyon, 100,000 pesos ng pondo ay ilalaan para sa scholarship ng 5 estudyante sa bawat barangay. Habang kalahati naman ay ilalaan para sa pagpapahusay ng seguridad at serbisyo ng barangay. Markado! Inisyal naman na 155 billion pesos ilalaan ng gobyerno sa sandaling maisabatas na ang uplift bill. Sinabi ni DBM Undersecretary Cadiz Hoplibira na base ito sa preliminary presentation ng Office of the Executive Secretary na sa pinakahuling meeting ng Uplift Committee. Ang uplift ay mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang mga pangangailangan ng bansa sa langis. Abot kayang halaga ng mga bilihin at pagkain at mga pangangailangan ng industriya at transportasyon. Markado! Komisyon ng Higher Education o CHED inanunsyo naman na walang pagtaas sa matrikula sa mga kolehiyo at universidad para sa academic year 2026-2027. Sinabi ni CHED Chairperson Shirley Agrupis na bagaman tumaas ang pangailangan ng higher education institutions, hindi anya ito ang tamang panahon para magtaas ng tuition fee. Tinawag naman ng National Union of Students of the Philippines na tagumpay ang anunsyo ng CHED. Ayon sa NUSP, dahil ito sa kanilang kampanya para sa moratorium ng tuition and other fee increase at pagbuwag sa mga hindi makatarungan, sobrang taas at kaduda-dudang singil sa mga estudyante. Markado!
At bilang ng mga Pilipinong nais magpa-repatriate, nabawasan kasunod ng ceasefire sa gitnang silangan. Pero paniniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, tuloy pa rin ang voluntary repatriation ng mga overseas Filipino workers sa gitna ng digmaan sa rehiyon. Sa datos ng DMW, mahigit 8,000 OFW na ang nakuwi ng bansa mula sa Middle East. Habang nasa 2 pang OFW ang nakatakda namang dumating sa bansa. Markado! At mga kapuso, yan pang unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po dahil magbibigidaan lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 14 na minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsyana naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Sa totoo lang, ako tong naiinggit sa'yo, Rika eh. Kasi nagagawa mo yung gusto mo. Nakakapunta ka kung saan-saan. Wala kang ibang iisipin kundi ang sarili mo lang. Di tulad ko, hindi ko na nga maasikaso yung sarili ko eh. Siyempre, uunahin ko yung mga anak ko. Sila muna bago ako. Suma sa puso. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1. DZBB Super Radio Number 1.
Mga kapuso, ako po si Rowena Salvacion. Lubos ko ang aming pasasalamat dahil kami ang inyong pinagkatiwalaan sa pagbabalita. Hindi namin sasayangin ang inyong pagtitiwala mga kapuso, kaya naman dito sa Super Radio DZBB, makatitiyak kayo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB, balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sunog sumiklab sa isang residential area sa Taytay Rizal. Alamin natin ang buong detalye sa ulat na yan ni Olan Bola. Olan? Nilamon ng apoy ang ilang kabahayan sa Barangay San Juan, Taytay Rizal. Umabot lamang sa unang alarma ang apoy na nagsimula alas 12:15 ng madaling araw kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection Taytay, 21 bahay ang tinupok ng apoy kung saan tinatayang nasa mahigit 20 pamilya naman ang naapektuhan. Mahigit sa 180,000 piso ang napinsala ng apoy kung saan inaalam pa kung ano ang dahilan. 1:57 inilang fire out ang sunog saan wala pa namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DZBB. Balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat sa ulat na yan, Olan Bola. At mga kapuso, huwag kalimutang i-follow ang aming social media accounts. Hanapin lamang Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Search lamang Super Radio DZBB at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso. Markado. Balik tayo sa balitaan. 19 na minuto makalipas ang alas 3. Senate President Tito Soto pinalalahanan ng mga senador na maging handa sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Soto, katungkulan nila na maghanda at mag-aral sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Seryosoan niyang nakabantay ang taong bayan dito kaya dapat silang maging preparado at impartial sa paglilitis. Sinabi ni Soto na bilang magiging presiding officer ng impeachment court, pinag-aaralan niya ang rules of court at kumukonsulta sa mga dating maestrado ng Court of Appeals. Markado. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, todo paganda na rin sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam sinabi ni Lacson na kumuha siya ng crash course sa rules of court, compilation of evidence at nagpa-briefing na rin siya sa isang judge. Sinabi naman ni Senador Pia Cayetano na may baon siyang preparasyon dahil abogado siya at minsan siyang naging senator judge. Para naman kay Senador Rodante Marcoleta, hindi naman niya kailangan magna dahil kung ano ang dumating ay tsaka lamang niya haharapin. Markado. Vice President Sara Duterte tiniyak na dadalo sa paglilitis sakaling umabot sa Senado ang reklamong impeachment laban sa kanya. Iyan ang tiniyak ng kampo ni Vice President kasunod ng hindi niya pagdalo sa mga ginawang pagdinig ng House Justice Committee. Pero sa kabila nito, sinabi ni Attorney Powa, isa sa mga abogado ni VP Sara, na maaari pa rin nilang questionin sa Korte Suprema kung may makita silang proseso sa Senado na hindi naaayon sa batas. Bagam na umanong pangunahan ng kampo ng BC ang magiging resulta sa plenaryo ng Kamara, umaasa sila na may mga mambabatas na titingnang mabuti ang committee report. Markado. Alegasyon naman ni Davao City Representative Paulo Duterte laban sa House Justice Committee, pinabulaanan. Unang sinabi ni Congressman Duterte na may tumatawag sa mga chief of staff ng mga kongresista at nagbabanta na aalisan sila ng pondo kung hindi papabor sa impeachment laban sa kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Pero marin itong pinabulaanan ni House Committee on Justice Chairperson Jervin Luistro kasabay ng pagigiit na walang pinapanigan ng komite kundi ang konstitusyon. Git pa ni Luistro, nagpasya sila base sa mga ebidensyang lumitaw sa impeachment proceedings at hindi dahil sa impluwensya ng sino man. Markado. Kampo ni Vice President Sara Duterte pumalag sa di umano'y mga ebidensya na hindi naman naka-attach sa orihinal na reklamo laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Michael Powa, malabong makasagot ng mahusay ang kampo ng Vice Presidente sa pagdinig ng House Justice Committee kung ngayon lamang inilabas ang mga ebidensya. May mga inilabas naman ng ebidensya pero hindi naman galing sa mga complainant kundi sa komite. Belta naman ni Committee Chair Representative Jervin Luistro, sa pagdinig dapat inilalabas ang kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga pahayag at hindi sa media para nasasagot ng komite. Markado. Samantala, Veronica Quito Duterte, dinepensya ang kapatid na si Vice President Sara Duterte
laban sa mga pinupukol na alegasyon. Sa isang pahayag sinabi ni Kitty na tapat at hindi magnanakaw ang kanyang kapatid. Naniniwalaan niya siya na malalampasan ng Vice Presidente kung ano man ang pinagdadaanan niya ngayon. Hawak umuno ng kanyang kapatid ang katotohanan at yan ang tiyak na mananaig. Markado! Pangulong Bongbong Marcos walang planong magsagawa ng loyalty check sa hanay ng militar. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, buo ang tiwala ng Pangulo sa Armed Forces of the Philippines. Natanong ito sa Malacanang kasunod ang pahayag ng NBI sa Kamara na posibleng miyembro ng AFP ang isa sa mga kinausap ni Vice President Sara Duterte para sa planong pagpatay umano sa Pangulo kay First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa ni Undersecretary Castro, mabuting hayaan na lamang muna ang NBI na gawin ang kanilang trabaho. Markado! Charge d'affaires ng Czech Republic naging matipid umano sa pagbibigay ng detalye kaugnay sa pagkaharang kay dating Congressman Zaldico. Yan sinabi ng Malacanang matapos sila pulungin ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon kasama ang ambassador ng France. Sa naturang pulong, tinanong din umano ng Pangulo ang ambassador ng France sa impormasyon na naghain na ng aplikasyon para sa asylum seeker. Inadismaya umano ng Pangulo ang bigong paghabol ng pamahalaan kay Ko, subalit ignit na kailangang respetuhin ng batas ng dalawang bansa. Markado! Sayang lang kasi yung pagbiyahe noon na wala namang nangyari. Kontratistang si Pacifico Curly Discaya dinala sa ospital at sinalang sa operasyon sa kanang balikat. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, 4 hanggang 7 araw na pinayagang mamalagi sa ospital si Discaya. Bantay sarado si Discaya habang nasa ospital at limitado lang sa pamilya at abogado ang bisita. Matandang kinustodiyan ng Senado si Discaya matapos makontempt sa gitna ng investigasyon sa manumalyang flood control project. Markado! Pananagutan naman ng dating operator ng nasusunog na Navotas landfill sa Fileco, inaalam na ng DNR. Ayon sa Environmental Management Bureau o EMB ng DNR, nakipag-ugnayan na sila sa Office of the Solicitor General hinggil dito. Nakatuon umano ang kanilang investigasyon sa paglabag sa mga kondisyon ng Environmental Compliance Certificate na inisyu kabilang ang hindi pagkumpleto sa panuntunan sa tamang pagsasara at rehabilitasyon sa landfill. Hiningan pa ng GMA News ng bagong pahayag ang Fileco hinggil dito, bagaman nauna na nilang sinabi na hindi nila natapos ang kailangang closure at rehabilitasyon ng isara ang landfill dahil pinalayas na sila sa lugar. Markado! Samantala, 12 government digital services na nakapaloob sa eGov app pansamantalang naka-deactivate. Palawalang ni DICT Undersecretary for E-Government David Almeral Jr., dumami kasi ang bilang ng mga Filipino na gumagamit ng mga naturang serbisyo kaya hindi na kinaya ng cloud storage. Kasama ito, nilinaw din ni Almeral na hindi totoong walang pondo para sa eGov. Bagaman kinumpirma niya na may hindi pa nare-release na pondo ang Department of Budget and Management o DBM. Umasa ang DICT na mailalabas na ang pondo sa mga susunod na linggo kapag nasaayos na ang mga dokumento na kakailanganin. Markado! At 11 police officer sa Pangasinan tinanggal sa pwesto dahil sa tinatawag na underperformance. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hepe ng PNP Public Information Office, may ranggong Chief of Police hanggang Provincial Director ang inalis sa pwesto. Kasama sa nakita mo ng liderato ng PNP ang kabiguan ng mga nabanggit na opisyal nang sawatahin ang mga krimen tulad ng weteng. Nagkaroon ng raid doon yung NBI . Mahigit 170 po yung naaresto, iba't ibang mga bayan. Ibig sabihin talaga may problema sa weteng doon sa lugar. Nung nakaraang linggo sinabi ni Tuanyo na 3 Chief of Police sa Laguna, Provincial Police Office naman ang tinanggal sa pwesto dahil din sa underperformance. Markado! Siguro dapat matutukan yan, ano? Hindi po biro yun, na maraming bayan involved po dun sa weteng. Ano ginagawa ng mga otoridad dyan at hindi nababantayan? At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag bibitiw, huwag mawawala. Antabayanan po susunod na programa. Umaga na balita na kasama si Alan Gatus. Mga kapuso, dito sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Markado sa